Alright, so welcome back din sa ating channel Leads and Bolts TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Grabe itong ginawa po mga babayan, no? Netong si Yusek Claire Castro, no? Sa kanyang pagsagot mga babayan sa mga katanungan ng media sa kanya kanina, no? At dito nga mga babayan, grabe, wasak na wasak, durog na durog etong si VP Sara Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so siguro nakapanood na po ba ang lahat? Ay, di pa natin napapag-usapan ha. I-debunk natin yan mga babayan. Abangan nyo, i-upload natin yung video na yan. Yung announcement po, no, netong si VP Sara Duterte. Didebunk pa natin yan. Bukod pa yung ginawa nating reaction, mga babayan, no, dun sa kanyang announcement. At dito, no, tinanong itong si Yusek Claire Castro, mga babayan. Ayan, sa PCO po yan, no. At talaga namang wasak na wasak dito si VP Sara Duterte. Kayo po ba, no, nakumbinse, no, ni VP Sara sa kanyang mga paghingi ng tawad, mga babayan? Ha? Nakumbinse ba kayo ni VP Sara Duterte? Ha? Yan ang sasagutin ninyo. I-comment nyo po dyan sa ibaba. Alright? So, wag nyo rin pong kakalimutan. Pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito, wag na natin patagalin. Umpisa na natin to, no? Panoorin natin si Yusek Claire Castro kung paano niyan dinurog, no, ang mga mensahe ni VP Sara Duterte. Talagang kaya maraming galit na galit dito kay Yusek Claire Castro no? Kasi kung titignan natin, no, honestly, kung titignan natin, magaling siya talaga na spokesperson. Magaling siyang sumagot, mga babayan, no? At very informative no? At medyo nakakatuwa talaga si Yusek Claire. No, kaya galit na galit yung mga DDS sa kanya 'di ba? Hindi umubra yung mga fake news, 'di ba? Hindi umubra sa kanya. No, talagang sagot, straight to the point. No, only facts, mga kababayan, ang kanyang inilalabas, no, at ipinakikita, mga babayan, di ba? So ito, panoorin na po natin, right? Let's go. Mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Alam mo yung yung tipong nag-aantay sila ng isang mahabang sagot mula kay Yusek Claire Castro, no, para do sa reaksyon ng Malacanang. Sabay biglang sasagutin niya ng good luck. No, tingnan yung mukha niya, oh. Yusek Claire, seryosong seryoso, oh. Shoutouts po. Imagine ninyo, no, ganun yung tanong. Siguro kahit sino, no, kahit sino tinanong, no, anong reaksyon ng palas, no, do sa mga announcement, no, neto nga si VP Sara na siya ay tatakbo. Kahit siguro sino ang tanongin ng ganun, mga babayan, hindi mo mapapasigot siguro, no, ng ganito kaiksi, no? Good luck, no? Pero pagkaibang tao, mag-explain pa yan, di ba? Pero si Yusek Claire Castro, straight to the point, no? Good luck, mga babayan. Yun lang yung kanyang sagot. O, tuloy natin. Have you spoken to the President about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin
ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At Exactly. nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa vice presidente. Aray ko. Oh. Nakikita ng taong bayan kung sino talaga ang nagtatrabaho. No, sa hindi nagtatrabaho, mga kababayan. 'Di ba? Samantalang noon, no, lagi nilang hinahanap, no, si Vice President Leni Robredo. 'Di ba? Lagi daw wala, mga kababayan. O ngayon, si VP Sara, minsan hindi rin matagpuan. Sabihin na natin minsan kasi baka mag-react yung mga DDS eh. No, baka magalit sila, sabihin nila, ay, nakikita naman, lagi naman nandiyan dyan. Pero makikita natin, no, ito realidad, mga babae. Nakikita naman natin talaga no, na ang Pangulo ay nagtatrabaho. 'Di ba? Marami siyang proyekto na ginawa. Marami siyang bagong proyektong binuksan, mga kababayan. Marami siyang ginawang mga pabahay no, sa ating mga kababayan. Mga pagtulong during disaster. 'Di ba? No, hindi yung mga simpleng pag-aabot lang ng relief goods ang ginawa ng Pangulo. No, nagbigay siya ng tulong, mga pabahay. 'Di ba? Nagpagawa siya. Eh si BP, anong ginawa niya? Sasabihin na naman nila kasi iniipit yung budget. No, walang umiipit ng budget, no? Ni BP Sara. 'Di ba? Pinag-uusapan 'yan, may deliberation 'yan. So hindi kasalanan ng Pangulo 'yan. Huwag niyo isisi sa Pangulo 'yan. Discretion yan ng Kongreso kung ano yung budget na ibibigay sa kanya. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Ooh. Grabe, mga babayan, ha? Grabe ang ribat dito ni Yusek Claire Castro. Ha? Tingnan mo muna, kumbaga ang sinasabi dito ni Yusek Claire Castro, no, bago ka magbato ng putik, no, tingnan mo muna yung sarili mo, no, o kaya tumingin ka muna sa salamin, no, bago mo punain yung dumi sa mukha ng ibang tao, no, manalamin ka muna. Tignan mo muna kung wala ka bang bahid ng katiwalian, no, tignan mo muna kung gaano ka kalinis. Parang ganun yung sinasabi ni Yusek Claire. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Oo, tama. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilionario. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Oh. Does the palace share this sentiment, or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin. Dahil sasabi niya, para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, aking pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha.
Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon noong 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette, at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. Ooh. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po na malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ayun, aray ko, yun ang masakit. No? Walang bagyo, pero bumaha sa Davao City. Ah, aray. Ito po ang isa. At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo sa sabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Oh. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Nak. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. Grabe, At no? dapat din po Malaking kasalanan sa taong bayan, mga kababayan, no? At umamin siya na wala po siyang alam. Nako po, aray ko. Tapos yan yung gusto nyong iboto sa 2028? Paano na yan? Kung yung mga bagay nga na yon na maliliit, mga babayan, ay wala siyang alam. No, hindi niya alam, mga babayan. Paano pa ang pagiging Pangulo ng Pilipinas? 'Di ba? Ano na lang ang alam niya? Aray ko. Walang mangyayari sa atin pagka yung iupo ninyong Pangulo ay walang alam. po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Sakto. Yan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Wala pa siyang tiwala, no, na magagawa ng Pangulo natin yan. 'Di ba? Hindi niya sinuportahan. Bagkus ang imbis na suportahan niya, mga kababayan, siniraan niya pa. 'Di ba? Hindi niya na rin po ng tawad. Yung mga fake na student vouchers Oh. na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Aray ko. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan.
USEC Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the opposition? Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip ang susunod na henerasyon. Sa ngayon po ay wala pa po na pag-uusapan at kung meron pong magiging update patungkol po dyan ay ibibigay po agad namin sa inyo. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Just one question po. Nabanggit nga kasi kanina ni VP Sara na patawad kung natulungan niyang manalo si PBBM. Is the President also feel the same way? Does the President also feel the same way? Na sorry hihingi niya ng tawad. dahil naging kapartner niya, katandem niya si VP Sara during the campaign? Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanyang magiging presidente ay puro bakasyon. At Basic. mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging Exactly. trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Tama. Pangulo ay magtrabaho. Kung hindi siya tutulungan ng kanyang vice-presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo, Tama. kundi magtrabaho na lamang para sa ating bayan. Parang ayaw mo tumulong, sige, bahala ka dyan, basta magtatrabaho na lang ako. No? Exactly. 'Di ba? Yan yung tamang sagot, mga babayan. 'Di ba? Hindi alam ng Pangulo natin na ganyan yung gagawin, no, netong si Vice President Sara Duterte. No? Doon nag-usap sila, doon natatakbo siyang Pangulo, kinuha siyang katandem bilang Vice President, mga babayan. Hindi alam ng Pangulo natin na ganyan ang ibabalik sa kanya. Diba? At saka huwag nilang sabihin, no, na dahil kay Sara nanalo ang Pangulong Bongbong Marcos. No, take note, mga babayan. No? Hindi po totoo yan dahil marami pong mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, mga loyalista, no, na ibinoto lang din si VP Sara Duterte. Hindi ibig sabihin nun, mga babayan, na kung hindi dahil sa mga supporters ng mga Duterte ay hindi mananalo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Hindi nga alam ng Pangulo natin na hindi siya tutulungan at hindi siya susuportahan, no, netong Vice President na to. Kung alam lang niya, bakit kukunin niya pa yan? Diba? Kung alam lang ba ng Pangulo natin na hindi siya susuportahan yan, bakit niya pa kukunin niya? Diba? But ano po ang tingin ng Palace now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap tibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri, kung sa Exactly. Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomborajo. Yusek, reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni BP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po daw strategic political move na layong i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. Exactly. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay Mas tatakbo maaga. na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Yusek, nabanggit niyo ang reaksyon ng Pangulo kanina nung nabalitaan itong pagdeklara ni VP Sara ay good luck. Yun lang. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya So, kung sarcastic to o hindi, Depende. hindi ko masasabi. Oh, tama. Tama. Salamat po. Oh, tama.
Alright, so yung mga kababayan, ano? Grabe So ito nakita ninyo kung paano po sumagot si Jose Claire Castro. At syempre, no, siya po yung spokesperson kasi sasabihin na naman nito mga DDS, pinagtatanggol mo yan. No? Kasi spokesperson ka. No? Sabihin nila, aso ka. No? Ng administrasyon. Tuta ka ng administrasyon. No? Pero syempre, no, mga kababayan, kung ikaw ay sumusuporta sa ating Pangulo at nakikita mo no, na maganda ang kanyang ginagawa, syempre, sasabihin mo yung magandang nagawa. Pagtatanggol mo siya laban doon sa mga tao na walang ibang ginawa kundi siraan yung ating Pangulo. 'Di ba? Walang pinagkaiba yan doon sa pamilya mo. No? Na sinisiraan. 'Di ba? Ipagtatanggol mo rin yan, syempre, kasi alam mo na hindi ginawa yan ng iyong kapamilya. 'Di ba? So, basic lang mga kababayan, isip-isip din mga DDS. O ano masasabi niyo po dyan, no? I-comment sa ibaba ang mga opinion na tatay ang pag-usapan, alright? So, muli kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. Amen.